Annyeonghaseyo mga ka-seasonal farmers. Land-based pala kami ngayon. Preparation sa pagbibilad ng Tashima next month. Dun po pala sa nagtatanong na pwede ba daw ba magpadala ng pera ang ANTPAS to GCash? Tanong ng mga seasonal farmers. Pwede guys, napakabilis lang yon. Sa susunod ide-demo namin sa inyo yun. Doon naman sa mga nag-PPM na hindi ko pa na-replyan, ang dami nyo na guys, pasensya na kayo, pero dito ko na lang sasabihin. Yung requirements pala ng seasonal farm workers dito sa South Korea, passport, medical at NBI lang yung binigay namin dun sa munisipyo. Pero pagka hindi naman tayo busy guys, marereplyan ko kayo lahat. Yan po pala yung bilaran namin ng Tashima. Kung mapapansin nyo, meron siyang graba. Pero sa ilalim niyan, meron siyang plastic para hindi na makalusot ba yung yung damo. Tapos yung ginawa namin, dinoble namin yung net para daw malinis, hindi madumihan, hindi malagyan ng buhangin, sabi ni boss. Magkakaroon siya ng space sa ilalim. Papasok yung hangin doon para mas mabilis matuyo yung tasima. Huhugutin mo lang siya sa dulo para mas lapat na lapat magiging maayos ang net. Pagdating naman sa paghawak ng tauhan o trabahador, magaling humawak ng tauhan yung amo namin kasi katulad kahapon, mahirap yung trabaho sa dagat. Kinabukasan, easy naman yung gagawin. Ganun siya. Alternate ba para kahit masakit yung katawan mo, nakakabawi ka ng lakas. Ganun yung diskarte niya kaya nagtatagal yung mga tao katulad namin sa kanya. Tignan nyo naman yung kasama ko, si Jay. Oh, ang saya-saya, no? Pero yung mga naunang tao daw ni Amo, hindi nagtagal. Sabi ng mga kasama namin dito, yung mga nadatnan namin. Palagay ko, siguro kaya hindi sila nagtagal, hindi nila naiintindihan yung sinasabi. Kami kasi, kahit anong sabihin niya, iuutos niya, nagagawa namin. Kahit wala siya ng ilang araw, o ganito yung gagawin nyo, ganito yung gagawin nyo, nagagawa namin. Kaya sa mga ka-seasonal farmers na kasama namin, paminsan-minsan mag-aral tayo ng salita nila para hindi tayo nahihirapan ba sa pagkikipagtrabaho. Sa pag-harvest ng Tashima, madaling araw. Minsan, 2:00 o 3:00 ng madaling araw ang paggising. Hindi katulad sa Miyok, minsan 5:00, minsan 4:00 ng madaling araw. Pag nagumpisa na yung bentahan guys, yung harvestan ba, araw-araw na sila nagbibigay ng bonus. May 50,000, 40,000 won, 30, may 20,000. Ganyan sila, Mapa, Abalon, Miyok o Tashima guys. Malaki yung binibigay nila. Pag naipon mo yun, araw-araw, malaki din. Pagdating naman sa bahay, talagang walang-wala ka talagang masabi sa mga boss namin. Talagang sobrang bait. Pupunta pa sa barracks namin yan, titignan yung rep. Kung may laman, kung walang laman, talagang kukunin niya yung kotse niya. Talagang dadaling kayo sa mart para bumili ng mga karne, kakainin. O tatanungin ka pag nagsawa ka na ng karne. Kukuha kayo ng press na isda guys dun sa itinapon yung trap dun sa dagat. Sa pagbibilad naman ng Tashima, mga babae ang kukunin ni Bossing. Sabi niya sa akin 12 katao kung hindi Vietnamese o yung mga paparating na Pilipina. Kaya sa mga kababayan natin na papunta dito next month, magpa-kondisyon na kayo guys. Siguraduhin yung matibay yung katawan nyo sa init ha. Baka mag-collapse kayo dito. Sobrang init talaga guys. Wag nyo rin kalimutan magdala ng protection nyo sa init. Tulad ng sunglass, tsaka yung cap na yan, yung mahaba yung tela sa likod ba para hindi mainitin yung batok nyo. Alam ko may darating next month taga Cebu daw. Pero ngayong buwan ng April, mga Tarlac naman ang darating. Di biro yung trabaho dito guys, baka akala nyo mahirap yung trabaho dito. Pero malalampasan nyo rin lahat yan. Kung may goal ka ba sa buhay o may pangarap ka. Pag napapagod ka na at nanghihina, tumawag ka lang sa taas. Tapos isipin mo ulit, bakit ka nandito sa South Korea? Napakahirap mag-apply dito, mapa EPS o seasonal farmers. Tapos pag wala ka pang panggastos, mas mahirap guys. So ayun guys, hanggang dito muna yung kwentuhan natin. Pinakita ko lang kung paano yung trabaho namin ngayon. Naglagay ng net. Yan, pag ganyan-ganyan lang guys.
Yan guys, natapos na namin yung paglalatag ng net. Doon na naman kami sa loob, magtatanggal ng sinulid ng sako. Yung sako na yan, gagamitin din yan sa Tashima. Diyan iipit yung Tashima tapos itatali siya. So ayun guys, sa mga ka-seasonal farmers na paparating dito, sana nagka-idea kayo sa mga ginagawa namin dito. At least naipakita ko sa mga videos kung paano trabahuin ang sea base at land base. At hanggang ngayon ay hindi pa pala nasasagot yung napakasimpleng tanong ko. Ang simple-simple guys, hindi nyo makuha. Ang simple rin ng answer. Sana may makasagot na dito sa video na to. 1 kyaw to guys, isesend ko agad. Ang tanong is, paano mo masasabing sexy ang isang tao? Game guys, sagot lang kayo sa ilalim. I-prepare nyo na rin ang GCash number nyo. Easy lang talaga yan guys. Annyeonghaseyo, bye bye!